Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, batiin naman po natin yung bawat isa ng magandang hapon. Ayan, tumayo po tayong lahat. Okay lang po ba i-high five natin or batiin natin yung ating mga katabi? Sabihin natin, magandang hapon. At masaya ako na andito ka. Masaya po tayo na magkakasama tayo ngayong araw, no, to worship God together as one family. No, isang psalmist would say, ang isang araw sa presensya ng Panginoon, no, is better, no, sa libo-libong araw sa ibang lugar. Tama po ba? No, masaya po tayo na tayo po ay nasa presensya ng Panginoon. Ngayon po, awitan natin ang Panginoon ng mga kanta na para lamang sa Kanya. Basahin po natin sa Psalm 16, yan, verse 11. Sabay-sabay po nating basahin. Sabi dito, itunuro nyo sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan. At sa piling nyo, aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. Hindi po ba yun yung gusto nating lahat? No, ligaya, joy, na hindi na natapos. Pero ang katotohanan po, marami tayong nararanasan sa araw-araw, marami tayong nakukuha sa mundo, na pansamantala lang po yung kaligayahan. Tama po? Minsan pag nabusog tayo sa masarap na pagkain, may napanood tayong magandang movie, or even may salo-salo tayo sa pamilya natin, na natapos po yun, nawawala yun. Pero yung kaligayahan na nagmumula sa Panginoon ay walang hanggan. Kaya nararapat lamang po, no, na yun yung landas na ating patunguhan. Yun yung buhay na puno ng kasiyahan sa piling ng Panginoon. Manalangin po tayo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil kami ngayon ay nasa iyong presence. Lord, sa piling mo, Panginoon, na merong kasiyahan, may kapayapaan, may kapahingahan, God. May kalakasan kami, Lord, para tumuloy sa araw-araw. And ngayon, Lord, salamat, Panginoon, sa buhay, Lord, na binigay mo sa amin. Hindi mo lang kami, Panginoon, gustong punuin sa buhay na ito. Pero, Lord, tinungo mo rin kami sa buhay na walang hanggan. Sa landas, Panginoon, kung saan matatagpuan namin ang iyong presensya. So ngayon, Lord, kami po ay magagalak, kami ay sasayaw, kami ay kakanta ng puno ng kagalakan, God, because ikaw ang aming Diyos at kami ang iyong mga anak, Lord, at kami ay masaya sa iyong presensya. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Kantahan po natin ang Panginoon ng buong kagalakan. Promises are yes and amen. Every one of them is true. I will trust and put my hope in you. All my life is found in you. I've got joy like a river, joy like a river in my soul. I've got joy like a river, joy like a river in my soul, makes me whole. Woo! Jesus. Say fix my eyes upon your faithfulness. I walk by faith
my sight. Surely goodness, it will follow me every moment of my life. I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Thank you, God. I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Makes me whole. I've got joy like a river, joy like a river in my soul. I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Makes us whole. Woo! Salamat, Panginoon. Our joy is in you, God. Worship you, God. Sing. You give hope to the hopeless, peace to the restless, strength to the weary heart. You bring freedom to captives, light to the darkness, joy is where you are. Say, you give hope to the hopeless, peace to the restless, strength to the weary heart. You bring freedom to captives, light to the darkness, joy is where you are. Say, you give hope to the hopeless, peace to the restless, strength to the weary heart. You bring freedom to captives, light to the dark, joy is where you are. I've got joy. I don't wanna say, I've got joy. We got our joy in you, Jesus. I've got joy. Say, I've got joy. Say, oh, I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Oh, I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Makes me sing, I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Salamat, Panginoon. Oh, I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Makes us whole. You give hope to the hopeless, peace to the restless, strength to kalakasan ay nasa Panginoon. Freedom to captives, light to the darkness, joy. Sing, you give hope to the hopeless, peace to the restless, strength to the weary heart. You bring freedom to captives, light to the dark, joy is where you are. I've got joy. Salamat, Lord. Nagagalak ang aming mga puso, Panginoon, as we worship you, God. Salamang ang pangalan, Lord, na itinataas namin. At yun yung ang pangalan mo, Jesus. Hindi lang dito sa lugar na ito na wino-worship ka namin, tinataas namin ang pangalan mo, Jesus. But even sa mga buhay namin, God, dinadakila namin ang pangalan mo, Jesus. Worship you, God. We worship you, God. Majesty that we would look upon him, despised by men and made to die. No beauty that we ever would
desire. Tears of sorrow filled the Savior's eyes. Death could not hold you. You overcame the power of darkness, the power of the grave. Victorious King, Savior of all, risen in glory, the hope of the world, ruler of nations, the heavens resound, creation adores you, and we will bow down. The weight of every sin was on his shoulders. With every blow we were on his mind. His Father's faith, his face till it was finished. As a suffering servant gave his life, death could not hold you. You overcame the power of darkness, the power. Sing, death could not hold you. You overcame the power of darkness, the power of the grave. Victorious King, Savior of all, risen in glory, the hope of the world, ruler of nations, the heavens resound, creation adores you, and we will bow down and sing victorious, victorious King, Savior of all, risen in glory, hope of the world, ruler of nations, the heavens resound, creation adores you, and we will bow down. I was unworthy, so undeserving. You made me free. It's so amazing that this King would do this for me. I was unworthy, so undeserving. You made me free. It's so amazing that this King would do this for me. Victorious King, Savior of all, risen in glory, the hope of the world, ruler of nations, the heavens resound, creation
Aming Panginoon, gusto naming magpasalamat sa iyo na ikaw na may-ari ng langit at lupa, ikaw na naglikha sa aming lahat. Sinasabi mo na mahal mo ang bawat isa sa amin at tapat ka sa mga pangako mo. Salamat, Lord, kasi lahat kami, God, hindi ka namin deserve. Hindi namin deserve lahat ng binibigay mo sa amin. Pero ganun na lang, God, na binigay mo ang lahat-lahat upang kami ay magkaroon ng buhay. Buhay na walang hanggan sa'yo. Kaya ngayon naman, Panginoon, gusto ka naman naming papurihan at pasalamatan sa pamamagitan ng pagbibigay at pagbabalik sa'yo ng aming mga ikapo. Pagkat ina-acknowledge namin ang lahat ng ito, aming mga trabaho, ang aming mga resources, lahat ng pinagkatiwala mo sa amin ay galing din sa'yo. At ito ang puso mo para sa bawat isa sa amin sa 2 Corinthians 9, verse 8. At kaya ng Diyos na bigyan kayo ng sobra-sobrang blessing para maibigay sa inyo ang lahat ng mga kailangan niyo. At marami pa kayong maibigay para sa mga mabubuting gawain. Sabihin nga po natin, kaya ng Diyos. Walang imposible sa Panginoon, walang pangangailangan, panalangin natin na hindi kayang ibigay ng Panginoon, sobra-sobra, nag-uumapaw. Yun yung puso ng Panginoon sa atin. Pag umapawin tayo sa mga blessings, una, para tayong lahat ay maibigay niya ang lahat-lahat ng ating pangangailangan. Meron po ba tayong pangangailangan? Araw-araw po yan, hindi nawawala sa pamilya natin, sa mga bills natin, mga pag-aaral po ng mga anak natin. Pero yun po yung heart ng Panginoon, maibigay lahat ng pangangailangan niyo. At hindi lang yun, marami pa kayong maibigay para sa mga mabubuting gawain. Nakasulat sa scripture, sobrang mapagbigay siya sa mahirap. Walang hanggan ang kabutihan niya or ang kabaitan niya sa atin. Kaya naman sa pag-honor po natin sa Panginoon, sa ating pagbabalik sa Kanya ng ating tithes at pagbibigay ng ating offering, alalahanin po natin na ang Panginoon na meron po tayo, ang Diyos na meron tayo ay may-ari ng lahat. At siya po ang nagbigay ng lahat-lahat ng ating pangailangan, hindi lamang po para sa atin, pero mag-umapaw po tayo sa Kanyang gawain. Manalangin po tayo at tutulungan po tayo ng ating mga ushers sa ating pagbibigay. Meron din po tayong online, yan, sa mga gusto pa rin pong magbigay sa ating GCash, sa ating Paymaya, and sa ating BDO. And minsan po masabi natin, kapag nagbigay tayo, nawawalan tayo. Tama ba? Kapag nagtanim, pero ang sabi po ng word, pag nagtanim po tayo, meron tayong aanihin. Pag nagbigay tayo, pagpapalain po tayo. Pagkat ang Diyos na nagmamahal sa atin, ang nagpapala po sa atin. Manalangin po tayo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Dahil sabi mo sa iyong salita, mahal mo ang mga masayang nagbibigay. Kasi Lord, nagiging kamukha mo kami, nagiging kawangis mo kami. Pagkat ikaw ang unang nagbigay sa amin, ikaw ang walang tatalo, Lord, sa generosity mo. And sa pagbibigay po namin, nagiging kamukha ka namin. Hindi lamang, salamat Lord, dahil hindi lamang pagpapalain mo kami para ibigay lahat ng aming pangangailangan. Pero Lord, pagpapalain mo po kami para maging blessing din po kami sa mga susunod na henerasyon, sa aming pamilya at sa iyong gawain. Lord, ngayon pinapanalangin po din namin yung aming mga kabataan. Pwede po bang extend po natin yung ating mga kamay sa mga kids? Lord, maraming salamat sa lahat ng magulang, Lord, na nag-steward ng kanilang mga anak sa araw-araw, nagtuturo ng iyong salita, naging magandang example sa kanila. And even, Lord, sa aming mga teachers, kids teachers, na tinuturo sa kanila ang salita mo, Panginoon, at tinuturuan silang magpuri sa iyo. Ang dalangin namin, Lord, pagpalain mo din po sila sa kanilang paglaki, makatapos sila ng pag-aaral, Lord, i-honor po nila yung kanilang mga parents, maging mga babuting leader po sila ng aming nation. And Lord, salamat dahil ay ang iyong salita, ang patuloy, God, na huhulma sa kanilang puso at isip at buhay, Lord. Salamat din, God, dahil nagiging blessing at daluyan kami, Panginoon, ng pagpapala sa kanila. And even in the next generations to come, salamat, Lord, na lahat po kami
ma-acknowledge namin, Lord, na Ikaw lamang ang aming tanging kailangan. Na kung wala ka sa aming buhay, wala na ring saysay, Lord, yung buhay namin. Pero kung Ikaw ay nasa aming buhay at Ikaw ang aming lahat-lahat, wala na kaming kakailanganin pa. Pagkat Ikaw, Panginoon, ay higit sa sapat sa aming buhay. Pinupuri ka po namin, sama-sama ka namin pinapasalamatan at aawitan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli po, yan, mag-worship po tayo ng sama-sama sa ating Panginoon. Kaya ko bang ibigay ang lahat kung sa sarili hindi na sapat? O kay raming kulang di kayang punan. Laging sinusubok ang pusong pagal, ngunit umaapaw yung pagmamahal. Kay raming kulang iyong pinanan, ngayon pa ba magdududa? Katapatan mo ay subok na. Ramdam ka sa ihip ng hangin, tanaw ka sa bilyong mga tala, liwanag ng buwan at araw ay patunay na ika'y dakil, kaya ng ibon sa kalangitan. Bawat kailang ay tutugunan. Sabihin lang ang iyong salita, handang makinig at sa'yo'y magtiwala. O aking Ama, sa'yo lang aasa. Hilumin mo ang pagdududa, katapatan mo ay sapat na. Ramdam ka sa ihip ng hangin, tanaw ka sa bilyong mga tala,
liwanag ng buwan at araw ay patunay na ika'y dakila. Ramdam ka sa ihip ng hangin, tanaw ka sa bilyong mga tala. Liwanag ng buwan at araw ay patunay na ika'y kaya ng ipon sa kalangitan. Bawat kailangan tutugunan. Aming Jesus, binigay mong lahat. Krus ng pag-ibig na higit sa sapat. Deuteronomy 15, 7 to 11. If among you one of your brothers should become poor in any of the towns within your land that the Lord your God is giving you, you shall not harden your heart or shut your hand against your poor brother, but you shall open your hand to him and lend him sufficient for his need, whatever it may be. Take care lest there be an unworthy thought in your heart, and you say, the 7th year of the release is near, and your eye look grudgingly on your poor brother, and you give him nothing, and he cry to the Lord against you, and you be guilty of sin. You shall give to him freely, and your heart shall not be grudging when you give it to him. Because for this, the Lord your God will bless you in all your work and in all you undertake. For there will never cease to be poor in the land. Therefore, I command you, you shall open wide your hand to your brother, to the needy, and to the poor in your land. This is the word of the Lord. Let's pray together. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa dakilang pagmamahal mo para sa aming lahat. Lord, bawat isa sa amin dito, estudyante, matanda, bata, bawat isa sa amin sa komunidad at sa campus, Lord, bigyan niyo po kami ng revelation ng puso niyo para makita namin gaano mo kami kamahal. At makita namin na hindi lang kami yung mahal mo, kundi ang buong syudad na to. Kundi lahat ng tao na nandito, masama man o mabuti, nais mong abutin at maging bahagi ng iyong pamilya. Panginoon, kami bilang iyong church, gamitin niyo po kami na iyong mga kamay at paa upang abutin ang mga tao na nangangailangan at ipakita ang pag-ibig mo. Hindi lamang sabihin o i-declare, kundi i-demonstrate yung pag-ibig na meron ka para sa aming lahat. Sama-sama niyo po kami bigyan ng karunungan sa pagbasa namin ng iyong salita at tulungan niyo po kami na i-apply ito sa buhay namin. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon. Welcome sa Life Nova. We are an Every Nation Church. Bago po tayo maumupo, can you introduce yourself to one person you don't know? And make sure to meet one new person. Ayan. Imalapit lang. And then kapag pakilala na po kayo, you can now take your seat.
Yan, you can now find your seats. Magandang hapon po. Magandang hapon sa inyo. Pwede niyo bang batiin yung katabi niyo magandang hapon? Welcome dito sa Life Nova. And tayo nasa second part ng series natin na Love the City. Yan. So, just a show of hands, ilan po sa inyo nandito kayo last week sa first part? Yan. For those of you who are here and those of you who are not here, noong unang linggo, pinag-usapan natin yung heart ni Yahweh para sa city, yung heart ng Diyos para paunlarin yung mga tao. Ayan. And sabi natin, the first city was an evil city, but then the last city, yung plano ni Lord para sa atin, is a good city. Nasaan tayo? Nasa gitna. Wala pa tayo dun sa New Jerusalem na pinangako ng Panginoon Diyos. Yun yung end, the end of days. Wala rin tayo sa simula, pero nandun tayo sa gitna. And anong gagawin natin while we're waiting for the coming kingdom of God? And sabi natin, maghihintay lang ba tayo? Ngangalang? Ngangalang habang naghihintay kay Jesus? O ipipilit ba natin bumaba na yung langit dito? Mag-aaklas tayong lahat? So it's something in between. Hindi sa walang gagawin tayo. Hindi natin pipilitin na ibaba ni Lord yung langit dito. But while we're waiting, habang inihintay natin yung promise ni God para sa atin, we become an alternative city. Nasa Quezon City tayo, nasa QC tayo, but the church is called by God to be a city on a hill. A different kind of city. So gusto ng Panginoon na yung pagbabago na gusto niyang makita sa syudad natin, magsimula muna sa church. So we talk about the compassionate heart of Yahweh. Gaano siya maawain, mahabagin. And ngayon, sa susunod na 2 linggo, we're gonna be talking about 2 things na sobrang importante sa bansang Pilipinas. So, 2 pinaka-importanting issue ng lipunan natin sa panahon ngayon. And makikita natin, what does the Bible say about these 2 things? Pero bago yon, alam pa ba kayong nabibilan ng noodles na 7 pesos? At 18 grams na kape na 4 na piso. So, as you can see, even our government stats, mababa yung binibigay ng mga presyo para mataas yung report para tumaas yung report ng mga taong umahon sa hirap. And so, of course, several senators opposed that demarcation line of poverty sa hindi poverty. And the reason for that is kapag tinaasan ng gobyerno yung budget na sinasabing ito yung dapat kainin ng bawat pamilya para sa isang araw, lalabas sa datos na maraming Pilipinong mahirap. So para konti lang yung mga Pilipinong mahirap, babaan natin yung cost kunyari. And that's corruption at the highest level of our government. And corruption yon kasi wala ka pa namang ninanakaw doon, pero nagbibigay ka ng maling forecast ng datos at nakaka-apekto rin to sa pagsasabatas o sa pag-allocate ng budget para sa pamayanan. So in that single noodles issue, you see 2 evils of society at work, poverty and corruption. Today we're going to be talking about what does the Bible say about poverty. And next week, we're going to be talking about what does the Bible say about corruption. And paano yung vision ni God sa isang city na pinlano niya will address poverty in the land. And next week, we're talking about how does the Word of God addresses corruption on a national level. So ilan po sa inyo pupunta pa kayo next week? Yan. Okay, so itong Love the City na series natin na to, malapit to sa Life Church because tayo ay nagsimula bilang isang outreach as a social responsibility ministry ng Virginia Beach. So ibig sabihin, may mga balikbayan mula Amerika na gusto nilang mag-plant ng church dito and they would come here every year and help the poor. And so most of our congregants actually began in Payatas and a lot of us came from Deparo in North Caloocan. So North Caloocan and Commonwealth Payatas ang gitna ng Novaliches. Maybe you're wondering, ba't tayo nasa Novaliches? Kasi ito yung gitna ng 2 underprivileged communities na una nating ni-reach out dito sa Life Church. And so itong series na to, sobrang malapit nito sa puso natin. Kasi makikita nyo na si Yahweh ay isang Diyos na meron siyang kagustuhan na iahon yung mga taong mahirap at mula sa kahirapan, dalhin sa kaginhawaan. Ang makikita ninyo yung mga batas ng Panginoon na in-institutionalize siya sa salita niya ay
mag-create ng isang ekonomiya na makakabuti para sa mga pinaka-vulnerable sa society. Tingnan natin yung binasa natin. Babasahin natin in Pinoy version. So Deuteronomy 15:7 says this, "Pag nasa lupain na kayo na binigay ni Lord na inyong Diyos, dun sa mga lugar nyo, at may kapwa kayo Israelite na naghihirap, tulungan nyo siya. At huwag kayong madamot sa kanya." Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang madamot. Now, interesting, the book of Deuteronomy Deuteronomy came from the word Deuteronomos, the second reading of the law. Nung binigay yung batas ng Diyos, ni Yahweh, sa Mount Sinai ni Moses, kailangan tong basahin ulit ng pangalawa dahil bagong generation na yung papasok sa lupang pangako. And so they had to read the law all over again para familiar yung kabataan. May katabi ka bang kabataan? And so may katabi na kabataan. And so may katabing katabaan, ay kabataan. Oh, sorry. Oh, nadudulas tayo. So whether you're either of the two, gusto ng Panginoon na, medyo nakaka-offend yun, Pastor. Love others pa naman yung church natin. Oh. But gusto ng Panginoon na makita natin na nag-create siya ng isang ideal city. That's what Israel is. Ang Israel ay napakaliit lang. Mas malaki pa ang Ilocos sa Israel. But then God wanted to make a project, a divine partnership and a human partnership to build a city. He built that city. Alam mo na, Charles, kasi hindi mo alam last week eh. He built that city with... Yun. So yun yung mali sa city natin. They built it on rock and roll. But you know, Yahweh built a city in the principles of loving God and loving others. We're gonna see how does that play out. Pag nandun na kayo sa pinangako ko, in other words, wala pa sila ron. Papasok pa lang sila sa pinangako ni Yahweh. And habang wala pa sila ron, binibigyan na sila ng babala ni Yahweh. Baka makalimutan nyo. Ilan sa inyo, sabi ko na to last week eh, pag gumiginhawa ang tao, nagiging makakalimutin. Kaya importante na wag nating makalimutan kung saan tayo kinuha ni Yahweh. At kahit pinaunlad niya na tayo, importante na ikwento natin pa rin yon kung saan tayo nanggaling. That's why we look at our history, we look at where we came from, kahit sa family ha. In fact, kung may mga bata, may mga anak natin, medyo mas maginhawa na sila kesa sa dinaanan natin noon, kailangan pa rin talaga nilang marinig yung mga kwento ng suffering na dinaanan sa tagumpay. Isa sa mga nakita nilang hindi healthy sa mga pamilya sa Amerika, marami kasing tao sa Amerika na migrants. In fact, the whole nation is a nation of migrants. Galing sila sa ibang bansa, tapos nag-migrate. Sa ibang bansa, mahirap sila. Nagpunta sila ng Amerika because it's a land of opportunity and privilege. Umunlad. Ngayon, nagkaroon na ng mga anak doon sa Amerika. At yung mga anak, hindi na nakatikim ng hirap ng mga magulang na immigrant. And so, lumaki sa luho, walang pag-value sa pera, walang ethic ng hard work. And this is a true story, okay? Kaya ang ginawa ng pastor natin sa Amerika, dinala niya yung mga kabataang yon na pinanganak doon para mag-mission dito. Para makita nila yung bansang pinanggalingan ng mga magulang nila, that they live in a land of privilege, na malayo sa kahirapan, malayo sa 7 pesos na noodles, malayo sa mga opportunity, marami silang opportunity na wala yung mga kababayan nila dito. And that's the beginning of Life Church. They had to bring to the gospel of Jesus here sa bansa natin. And ito yung nakakagulat sa nangyari. The more they come here, para mag-preach ng word ni God, every time na bumabalik sila sa Virginia Beach, they end up more blessed. Sila yung magbe-bless, pero umuwi silang mas blessed. And kada generation ng missions team na pupunta dito sa Pilipinas, the Lord changes their lives so much. There's something about isang bata na hindi nakaranas ng hirap, dinala mo sa isang lugar na mahirap,
nakita niya kung gaano kalakas yung faith ng mga tao ron, kumpara sa faith na maginhawa lang sa Amerika, that changes these kids. Na-expose sila sa totoong buhay. And so if you have kids, alam ko wala naman tayo sa Amerika, nasa Pilipinas tayo, pero kung may mga anak tayo, na mas maganda yung kalagayan nila sa atin, mga magulang, hindi nila kailangan, huwag naman natin sila padaanin sa dinaanan natin. Gusto naman natin ng progreso sa buhay. Di ba? Okay lang naman yon. Kaya nga tayo nagtatrabaho, nag-iipon, pinag-aaral sila, para hindi na sila uulit. Pero, wag nating iskipan. Let's not skip teaching them the values that we learned along the way. Because people forget. It's so easy for us to think na kung nasan tayo sa buhay ngayon is a result of our hard work, a result of our intelligence, a result of our skill, and we forget the Lord our God. Kaya dun pa lang, winarningan na sila. Pag pumunta kayo ron at may kapatid kayong naghirap, tulungan nyo siya. At huwag kayong madamot sa kanya. Nakikita ninyo, nangyari na ba to? Nakapunta na ba sila? Hindi pa? At this time? Siyempre, alam natin tapos na to, nangyari na to sa history. Pero at this point in history, hindi pa sila nakakapasok sa promised land. Agad-agad, si Yahweh may babala na. Pag meron kayong kapatid na naghirap, tutulungan nyo siya. Huwag kayong madamot. Tuloy natin, verse 8. Instead, dapat kayong maging bukas palad at pahiramin siya ng kailangan niya. Now, I want to highlight two words here. Una, bukas palad. Gawin nga natin 'yon. An open hand. Itong bukas na kamay, an open hand is a metaphor for generosity. Pagiging mapagbigay. Pagiging matulungin. Pero alam nyo, before the hand opens, the heart should open first. Hindi bubukas yung kamay kung hindi bumubukas yung puso. Yung external act ng pagtulong sa nangangailangan ay nagsisimula sa act ng puso na makaramdam ng compassion, makaramdam ng empathy sa dinadaan ng hirap ng iyong kapatid. And ito yung pumipigil sa empathy na yon, pride. At ano yung pride? Isa itong paniniwala na deserve ko, yung meron ako, pinaghirapan ko to, pinagpaguran ko to, therefore, ang perang to ay para sa akin lamang. Sabi nga ng mga kinakaunselan namin, pag kinakasal, yung magiging mag-asawa, ang pera mo ay sa akin, at ang pera ko ay sa akin lamang. Because habang tumatagal, nagkakaroon ng pride yung tao, sabi niya, kaya ka mahirap kasi tamad ka. Hindi mo ako gayahin. Inahon ko yung sarili ko sa hirap. Nag-aral ako. Ikaw kasi hindi ka nag-aral. Nagbulakbol ka. Naalala mo, nung elementary pa lang tayo, umaakyat ka sa bakod para mag-cutting. Hanggang nung high school na tayo, hindi ka nakikinig sa klase. Ano ka ngayon? Ngayon, humihingi yung kapatid niya sa kanya, anong ginagawa niya? History lesson. Natatandaan mo nun? Hindi ka nag-aral mabuti, hindi ka nakinig sa nanay. Pinag-aral tayong pareho ng nanay, ikaw hindi ka nag-aaral. Ano ka ngayon? Hingi ka ng tulong sa akin ngayon? Anong problema doon? Ang problema doon, una, I may valid naman yon. Ibig sabihin, some of our poverty is actually a direct result of our disobedience. Remember, may mga command si Yahweh, honor your father and your mother. Pag sinabi ni nanay na mag-aral ka, huwag ka magbulakbol. So, ultimately, may consequence yung hindi natin pagsunod sa salita ng Diyos at sa magulang natin. Given na yun eh. Hindi sinabi ni Yahweh na, pag may nangailangan kang kapatid, ipaalala mo sa kanya kung ba't siya mahirap. At ipamukha mo sa kanya yung lawak ng agwat ng hard work mo sa hard work niya. Hindi yun ang sinabi ni Yahweh. Hindi sinabi ni Yahweh na tulungan mo lang yung tinutulungan din niya yung sarili niya. Dahil nasa Diyos ang awa, nasa tao ang... That's not biblical. That's not even the heart of Yahweh. Ang sabi niya, tulungan mo lang yung deserve tulungan. No. Ang sabi ni Yahweh, kahit sinong kapatid mo na humingi sa'yo ng tulong, tulungan mo. Huwag kang madamot. Pastor, paano kung inaabuso na ako?
Paano kung lagi na lang siyang humingi ng tulong? Naalala ko pa, nung nag-aaral kami ng high school, isa-isa kami tinanong kung anong pangarap namin. Ang sabi niya, Pastor, pangarap niya maging si Charity. Para lahat ng pera sa kanya itulong. Hanggang ngayon tumanda na kami, ganun pa rin siya. Let me tell you this. Kung inaabuso ka niya, lagi na lang pang ilan na to, nagko-compute ka sa utak mo, nasa sa kanya na yon at kay Lord. Hindi natin trabaho na maging si Lord. Problema niya na kay Lord yon. Pero ang issue dito, hindi yung mahirap o naghihirap. Ang issue dito, tayo yung puso natin. Tutulong ba tayo o hindi? Bubukos ba yung palad natin o hindi? I'm not saying magpaabuso tayo, magpaano tayo. Well, kung inaabuso talaga tayo, kay Lord siya mananagot, justice will be done by God. Pero huwag nating gamitin yung dahilan para hindi tumulong sa nangangailangan. Kasi kadalasan, ang problema, yung puso natin. Di ba, Primo? Agree ka ba doon? First point is this. God's compassion for the needy opens our heart and hand in generosity. Yung katangian ni Yahweh na siya ay compassionate. You know, the word compassion is a word that originally means, in the New Testament, Old Testament to, no? But when Jesus talks about compassion, fast forward, New Testament, the word speaks of parang gumagalaw yung lamang loob mo. Kailan ba gumagalaw yung lamang loob mo? Ilan sa inyo pa nag-LBM, gumagalaw yung at tumutunog. But you know, the word for compassion is parang merong something sa loob mo na parang ka nasusuka na, natatae na, ibig sabihin, it moves you from the inside, gumagalaw yung puso mo and causes you to act to help. Iba yung compassion sa, ay, kawawa naman siya. Sad. Sad emoji. Tapos wala kang ginawa. Hindi compassion yun. Compassion is, you feel the pain of your brother so much that it moves you to close your hand, to open your hand. It moves you to open your heart. Pag bumukas yung puso, bubukas din yung kamay. At bubukas din ang wallet. Amen? Importante yon because minsan, nagka-calculate tayo sa utak natin. Ilan po sa inyo dito nagka-calculate kayo? Ilan sa inyo pag kunyari namimili kayo sa palengke or sa Pure Gold or sa kahit saan, Lucky Me ba? O itong Korean noodles. Di ba nagka-calculate ka? Ito ba? O ito. Itong Star Corned Beef ba? O itong Highlands. Nagka-calculate ka kasi mamaya, pagdating mo dun sa cashier, minsan ganun din tayo, nagka-calculate tayo. Pag may umuutang sa atin, pag may humihiram sa atin, pang ilan niya na to Lagi na lang itong nalapit sa akin Nagka-calculate tayo. Hindi yun maganda. Huwag tayong nagko-compute. Imagine niyo kung si Yahweh ganun sa atin. Imagine niyo kung singilin tayo ni Yahweh sa bawat kasalanan natin. Singilin tayo ni Yahweh sa bawat hinihingi nating panalangin sa Kanya. Dahil hindi ganun si Yahweh, dahil mapag-compassionate siya, maawain at mahabagin siya sa atin, that causes us to have compassion to our brother. Why do you think, last week, laging pinapaalala ni Yahweh na, remember your slaves in Egypt. Dati kayong mga alipin, pero binigyan ko kayo ng lupa. Pinagyaman ko kayo. Kasi yun ang gusto ni Yahweh. Gumawa siya ng isang ideal na bansa na tutularan ng ibang bansa para lahat sila mapalapit kay Yahweh. Israel is meant to be a kingdom of priests. Walang pari dapat sa Israel. Lahat sila pare kasi lahat sila maglalapit ng mga ibang bansa sa Diyos. And that's the vision of Yahweh for Israel in the Old Testament and for the church in the New Testament. Since the church is the continuation of the story of Israel. Alam niyo ba yun, mga kapatid? Maybe nakikinig kayo, anong paki ko sa story ng Israel na yan? Pilipino ko. But the church, the New Testament church,
we are the continuation ng story ng people ni God. So what applies for the story of God's people can be applied to the story of the church. Kasi continuation tayo nun. Para tayong 2.0, Israel 2.0. And so yung heart ng Panginoon for Israel is the same heart He has for the church. Gusto niya na tayo sa church ay maging matulungin sa kapatid natin. Mga kapatid, ang church natin, we're known in the community for our social responsibility efforts. Nalala ko nung pandemic, meron tayong sinimulan na initiative dahil nga maraming walang pagkain, meron tayong isang member na meron siyang vegetable business. Kaka-start lang niya ng gulayan, bumili siya ng truck, bumili siya ng... Alam mo, ang nakakatuwa, out of the goodness of her heart, gusto niya magbigay ng gulay sa mga kapatid. Tapos meron tayong mga ilang member na gustong magtayo ng community pantry, magbigay ng mga pagkain. So, ilang waves yon. Imagine, it's a pandemic. It's a season na unahin na lang natin yung sarili natin. But I'm so amazed sa puso ng Diyos na nandito sa inyo, mga kapatid. Nagsama-sama tayo nagtulong-tulong to really address the needs of the community during the pandemic. And then, nung nagbibigay na rin yung gobyerno, parang doble-doble na. Nagbibigay na tayo, nagbibigay na rin sila. Naisip natin, bakit hindi tayo magsimula ng mas maganda kaysa sa magbigay lang ng pagkain? Pati natin sila turuang mangisda. Magsimula sila ng negosyo. So we pulled our resources together and we started an initiative called Bigay Buhay. And yung Bigay Buhay gives a loan capital. Look at the command of Yahweh, pahiramin. Can you go to verse 8? Instead, dapat kayong maging bukas palad at pahiramin siya ng kailangan niya. Bakit kaya pahiramin yung ginamit ni Yahweh na term? Lend. Pautangin. Hindi sinabi ni Yahweh na tubuan mo yung kapatid mo. Diba? Nag-5-6 na tayo. Pahiramin lang. Actually, walang interest yan eh. Diyan nga galing yung initiative natin na Bigay Buhay, pahiramin. Bakit hindi bigay na lang? Ano? Ba't hindi sinabi ni Yahweh, bigyan nyo na lang? Ba't sinabi ni Yahweh na pahiramin? What does it assume? Alam nyo kasi, sabi ng isang manunulat na si Steve Corbett sa When Helping Hurts, kapag ang isang tao ay malakas ang pangangatawan, kayang magtrabaho, kaya namang mag-aral, kaya namang dumiskarte, pero patuloy binibigyan ng pera, actually nakakasama yon for the long run. Alala ko pa nung panahon ng pandemic, may ayuda. Ilan sa inyo pumila sa ayuda? Yun yung mga panahon na kailangan magbigay ng pera in times of crisis. Okay lang yun. Ayuda means help in Spanish. Kailangan talaga ng ayuda o help. Pero kapag wala ng krisis, wala ng pandemic, pero ayuda pa rin, example, 4Ps. Alam ko na may mga beneficiaryo ng 4Ps dito. Hindi ko naman pinatatamaan yun. Pero tignan ninyo yung programa ng 4Ps. Yung programa ng 4Ps, nagbibigay ito ng pera sa mga pamilyang nagko-qualify. Pero kung patuloy lang magbibigay ang gobyerno ng pera, pero hindi sila tutulungan magsimula ng negosyo nila, nakakasama ito actually in the long run. Dahil hindi natin ini-encourage yung tao na gamitin yung kanyang skills, yung pagsusundi siya nakakapag-develop ng values ng hard work, at aasa na lang siya sa tulong lagi. Anong problema sa pagbibigay ng pera sa isang malakas na taong kayang magtrabaho? Ito yung problema. Binibigyan mo yung tao ng isang idea na kawawa siya. Every time natatanggap siya ng tulong, masaya siya kasi nakakaisa siya eh. Nakaisa siya sa gobyerno, nakaisa sa ibang tao, pero binibigyan mo siya ng idea na kawawa ako. Dapat binibigyan lang ako ng pera. Bakit ang sinabi ni Yahweh, pahiramin? Kasi, ibabalik niya yon. At ano yung mabuti sa pagbabalik niya ng hiniram niya? Ibig sabihin nun, ina-assume ni Yahweh na hindi panghabang buhay yung paghihirap niya. Na meron siyang lakas, talino, gilas, na kitain yung hiniram niya para maibalik ulit ito. Nakita ninyo? So sinasabi niya, pag may umuutang sa atin, pautangin natin. Pahiramin
natin. Pero hindi siya laging bigay. 'Di ba? Ibig sabihin ba madamot si Yahweh, ayaw niya magbigay? Later on, may kita natin kung paano magbibigay, paano mas generous pa si Yahweh sa pagpapautang o sa pagbibigay. Pero let me begin first with this principle. Ang unang inutos ni Yahweh, pahiramin yung nangangailangan. Ibig sabihin, sa pagbibigay mo ng tulong sa Kanya, gusto mo siyang tulungan. Na makabangon, ibig sabihin, hindi mo lang siya bibigyan para umalis na, kasi naiinis ka, inaabala ka niya, magkakaroon ka talaga, ilan sa inyo alam nyo, pwede kayong magbigay dahil sa inis. May kumakatok sa, pengi po. Ito, doon ka na. Nagbigay ka nga, pero hindi open heart. Open yung hand, pero hindi open yung heart. Wala kang paki dun sa tao, gusto mo lumayas na siya kasi istorbo siya. Nanonood ka ng reels eh. Importante yun. Eh may kumatok. Pinaalis mo na siya ngayon. Pero ano yung maganda sa pagpapahiram? Para mabalik niya yun, kailangan mo siyang kausapin. Paano mo to ibabalik? Diba? Pag ngayon, binibigyan mo siya tinitignan mo siya ng may dignidad, hindi mo siya tinitignan na kawawa. Kawawa ka lang, kailangan bigyan ka lang. Binibigyan mo siya ng paggalang sa dignidad niya. Actually, kaya mong magtrabaho. Naniniwala ako na makakadiskarte ka para maibalik din ito. Hindi kita minamadali, pero ito yung tulong ko sa'yo. So pag may umutang sa'yo, huwag mong tanggihan. Bukas yung puso, bukas yung kamay. Ngayon, mas maging practical tayo. Paano yun, Pastor? Kasi po, sa experience ko, kadalasan ng pinapautang ko, hindi na po nagbabayad. Ilan po sa inyo naranasan nyo ng umutang? Halos lahat naman, di ba? Ilan po sa inyo naranasan nyo ng magpautang? Ilan sa inyo naranasan nyo ng magpautang at hindi bayaran? Anong nangyayari pag nag-utang tas hindi nakakabayad? Minsan, dahil hindi na nakakabayad, nahihiya ng magpakita. Nagkakaroon ng shame. Nagkakaroon ng, syempre, dahil hindi ka nakabayad, ayaw mong magpakita. Or minsan nakakapagtago ka. So, paano mo to i-apply ngayon sa buhay Kristiyano mo? Halimbawa, may nangungutang sa'yo. Siyempre, hindi ka magpapautang higit sa kakayanan mo. Diba? Magpapautang ka sa loob ng kakayanan mo. At siguro, ang ginagawa na kami mag-asawa to, pag may umuutang sa amin, let me give you a figure. Let's say, umuutang siya ng 1,000. Halimbawa, yung 1,000, malaki na sa budget namin. So magpipray kami mag-asawa, magkano yung ibibigay namin sa taong to. Let's say, bibigyan namin siya ng ganitong amount, kahit di niya na ibalik. Kasi, bakit? Dahil, mas mahalaga sa amin yung relationship kesa sa pera. Kasi eventually, pag hindi siya nakabayad, magtatago siya. Pag nagtago siya, hindi na namin siya makikita. Pero dahil gusto namin siyang makita ulit, kahit hindi na namin siya singilin. Basta, kahit hindi namin mabigay yung full amount, pero ito, kahit wag mo nang ibalik. That's a good way to practice this. Nakatulong ka pa rin, pero na-preserve mo yung relationship. Ano yung kaya mong ibigay na komportable naman sa budget ng pamilya mo, na hindi naman kayo tatamaan masyado. Pero, kahit hindi niya ibalik, hindi ka naman din parang, hindi yung pinahiram mo siya ng buong kabuhayan nyo, hinahunting mo siya ngayon. Papatayin kita. Ibalik mo yan. Nakasala yung bahay ko. Diba? Siyempre, hindi ganon. Kailangan magkaroon din tayo ng wisdom kasi anong puso ni Yahweh rito? Relationship sa Kanya at relationship sa bawat isa. Ngayon, sa lahat ba ng pagkakataon, kailangan nating tumulong sa lahat ng pagkakataon. Hindi sinabi ni Yahweh na kapag deserve lang niya. Siyempre, sa Bigay Buhay program natin, meron tayong interview, meron tayong way ng pag-assess sa kakayanan niya. May training din tayo kapag wala siyang kakayanan para eventually mabalik niya yon. And for those of you na nasa part ng Bigay Buhay program, alam nyo na wala siyang interest. 0% interest and sobrang baba ng hulog every week. Iba nga, 100 a week lang yung nahulog. Kasi the heart of Yahweh is tumulong talaga tayo. Now, hindi lang bigay buhay yung initiative natin. Meron din tayong Real Life Foundation. According sa UNESCO at sa World Bank, ang pinakamataas
na paraan para i-reduce yung poverty is education. And sa bawat isang antas ng taon na tumataas yung pag-aaral ng isang tao, nadadagdagan ng 10% yung kakayanan niyang kumita ng income. And so naniniwala tayo sa Real Life Foundation na kapag nagbigay tayo ng access sa edukasyon at nakapag-aral yung isang bata, nagkakaroon to ng domino effect. Dahil yung mga magulang na nakatapos ng pag-aaral, mas mataas yung chance na pag-aralin din nila yung anak nila. Statistics yon. We can't argue with numbers. Sabi ng statistika, yung mga magulang na nakatapos ng pag-aaral, mas mataas yung porsyento na pag-aralin din nila, patapusin din nila ng pag-aaral yung anak nila. And so kaya ginagawa natin sa Real Life, nagsa-start tayo na magpaaral ng isang bata o mag-provide ng scholarship sa isang pamilya. And alam natin na yung investment natin na yon, dahil hindi lang tayo nagbibigay ng pera, nagbibigay tayo ng edukasyon, nagbibigay tayo ng values formation, hindi niya gagamitin yung edukasyon niya sa masama kasi napapalapit siya sa Panginoon, eventually magkikreate yun ng impact sa kanya para makatulong siya sa mas marami pang ibang henerasyon. And so hindi shocking para sa atin na yung mga taong tinulungan, tumutulong din. Kasi yun ang basic na plano ni Yahweh. Sa kabutihan ng puso ni Yahweh, maranasan natin yung kabutihan na yon, ipasa natin yung kabutihan na yon sa iba. So nakita nyo ba yung community na ini-envision ni Yahweh? Isang community na pag may nangailangan, agad-agad tutulungan siya ng mga kapatid niya. So again, this law applies to those in an Israelite. Therefore, sa New Testament, applies to the church. So, ang una mong tutulungan, yung kapatid mo sa church. Dapat din talaga tayong tumulang, syempre, sa labas ng church. But syempre, generosity begins in the house. In the same way, ganun din sa pamilya. You're generous to your family, and then, because you're generous to your family, you can be generous outside your family. So, habang binibless ka ni Yahweh, palaki ng palaki yung circle na kayang mabless dahil sa'yo. Remember, we are blessed to be a blessing. Sabi mo sa kapatid mo, you're blessed to be a blessing. Okay? So yung heart ni Yahweh moves our heart and our hands for compassion. Verse 9, huwag niyong tanggihan pag umuutang siya. Dahil lang malapit na yung year na i-cancel na ang mga utang. Huwag kayong ganun mag-isip at maging madamot. Pag tinanggihan nyo ang mahirap, yung kapwa Israelite, tapos nagsumbong siya kay Lord, pananagutan nyo yon. Ano to? Ano tong year na ika-cancel ang mga utang? Ang tawag dito ay Jubilee. Ay, iba pala yung Jubilee. Nakakabusog pala yung Jubilee. Jubilee. Ano yung year of Jubilee? Isa itong very unique na economic system na hindi mo makikita sa China, hindi mo makikita sa Soviet Union, hindi mo to makikita sa kahit anong bansa, sa Israel lang. Ano yun? Nag-create si Yahweh ng isang ekonomiya na at the 7th year, lahat ng utang nakakancel. Wow! Imagine a nation na may utang ka, tas every 7th year yon. Ibig sabihin, may bilang yung taon. Sa year ng Jubilee, lahat ng utang makakancel. And every 50 years, lahat ng nabiling lupa mula sa ibang tribo ay babalik sa original na may-ari nito. It is, look at the system that Yahweh, an economic system that Yahweh created. It is an economic system that ensures na walang taong mananatiling mahirap. Dahil every 7th year, yumayaman lahat. Nakita ninyo? If only we will apply this into our systems of government, why do you think are we discipling the next generation? For them to be exposed to the Word of God and look at the heart of it. Hindi naman tayo kailangan isa batas to eh. But look at the principle of this. Ano yung puso ni Yahweh sa mga taong nangangailangan? Nabalikan natin yung utos. Kung alam mo na at the 7th year, makakancel lahat ng utang, eh nasa 6th year na. At may utang sa'yo. Pautangin mo ba?
Ayos to ah. Inaabuso yung batas ni Yahweh. Porket next week, cancel na lahat ng utang, umuutang sa akin. Abusado talaga tong mokong na to. Talagang kokotongan ko to. Pag nag-iisip ka, dialogue lang yun ha. Hindi ko talaga yun normal na salita. Huwag niyo ako pag-isipan ng ganyan ha. Pero, ito yung pwede mong isipin. Yun yung sinasabing unworthy thought sa ESV. Kaya nga siya ganun eh. Kokotongan ko tong mokong na to. Unworthy thought. Huwag kayong ganun mag-isip. Masamang isip. So, paano yun, Pastor? Kung inaabuso talaga niya yung sistema, siya na mananagot nun kay Yahweh. Pero hindi siya yung issue, ikaw na nagpapautang. Tama ba yung puso mo? Ang tawag dyan sa English, sa ESV na binasa natin kayo na, don't look at your neighbor grudgingly. Alam mo yung grudgingly? Napanood niyo ba yung The Grudge? Minsan nagiging The Grudge na rin tayo, di ba? Kasi umuutang naman sa akin to. The Grudge, huwag kayong maging The Grudge pag nagpapautang. Di ba? Kasi dahil malapit na yung Jollibee. Kahit malapit na yung Jubilee, pautangin nyo pa rin. What is Yahweh saying here? Hindi pera yung issue. Hindi ekonomiya yung issue. This is not a financial or economic issue. This is a heart issue. And you know, isa itong issue na malalim ang ugat sa ating kultura. Kasi meron tayong ideya na ang paraan para umalis sa kahirapan ay magkaroon ng maraming pera. Hindi ba? Kumbaga sa atin, ano lang yan eh, plus and minus lang yan. Basic. Matik na yan, Pastor, pinag-uusapan pa ba yan? Kung mahirap, walang pera, therefore, ang mayaman may pera. Pero dito kayo magugulat sa Biblia. Ang poverty, o pagbibinata at pagdadalaga, puberty pala yun. Iba yun. Oh. Ang poverty o ang kahirapan ay hindi financial lamang. Isa itong spirit. Alam nyo ba na may spirit of poverty sa Pilipinas? Ito yung spirit of poverty. Baka familiar kayo. May kainan. May kainan for everyone. Nakapila ka ngayon sa kainan. Marami pang nakapila sa likod mo. May pizza. Kumuha ka ng marami. Kasi baka maubusan ka. Sorry na lang sa mga nasa likod. Ang bagal nyong umila. So poverty means, poverty always says, baka this is not enough. Greed, may pinsan yung poverty. Greed. Magpinsan yung poverty tsaka greed eh. Ang greed naman o kasakiman, I want more. Greed says, I want more. Poverty says, this is not enough. Ang spirit ng kahirapan, hindi mo kailangang maging mahirap para magkaroon ng spirito ng kahirapan. Kahit mayaman, pwede kang may spirit of poverty. Alam nyo ba, na tinuturo ng Biblia, na ang way out of poverty is generosity. The way out of poverty is not magkamal ng maraming pera. Why do you think Jesus would say, do not store up riches on earth, where moth and rust destroy, but store up riches in heaven? Bakit sinasabi ni Jesus na ang way para yumaman tayo ay magbigay? Pabalik, no? And I want to give a caution here. Hindi ko to tinuturo para magbigay kayo sa church. I'm sure nagbibigay naman kayo. But this text is not for giving to the church, but giving to the poor. Do you understand? Pagtulong sa mga nangangailangan, kamag-anak na nangangailangan, kapitbahay na nangangailangan sa komunidad, nangangailangan sa lipunan. Para ma-break natin yung espiritu ng poverty, we break poverty by giving. I know very poor people, talagang mahirap, pero walang spirit of poverty. Dahil mas generous pa sila kaysa sa mayaman. Only a matter of time, alam kong yayaman yung taong yun kasi generous siya. Pero I know people who are rich, filthy rich, pero sobrang kuripot, hindi man lang makatulong. Kasi kahit may pera na siya at mayaman na siya, malaki na bahay niya, 5 kotse niya, may spirit of poverty pa rin siya. See, poverty is a spirit.
And para mawala ito, ma-break ito, kailangan itong ma-break through generosity. And you know what poverty means? Ako yung dapat tulungan. Bakit ako tutulong sa iba? That's what poverty sounds like. And let me tell you this. Ito yung sinasabi ni Yahweh. Wala dapat mahirap sa bayan ko. Ang dahilan ng kahirapan ay yung kasamaan din ng tao. And alam nyo, para i-judge mo yung isang tao na mahirap siya kasi tamad siya, it just shows kung gaano kasimple yung utak natin. Dahil ang poverty o ang kahirapan sa bayan, marami yung factor, multifactorial yan. Nandyan na siguro yung hindi siya masipag. Pero bakit ba siya hindi masipag? Maaring nakatira siya sa komunidad na hindi rin masipag. At kultura yon sa kanila. At ba't siya nakatira sa isang komunidad na hindi masipag? Dahil doon napunta yung mga taong pinagtabuyan ng pamilya nila. Hindi tinulungan. At ba't sila pinagtabuyan ng pamilya? Dahil maaaring sila ay nasa isang sistema ng pamahalaan na mabait sa mayaman at malupit sa mahirap. Maraming causes yung poverty. Marami siyang, hindi mo pwedeng isisilang dun sa taong yon. Ang sinasabi ni Yahweh, huwag natin pag-isipan ng masama yung tinutulungan natin. Na sa mata natin, abusado siya lagi. Let's say abusado siya lagi. Pero ilagay natin yung sarili natin sa kalagayan niya. Kung tayo ba yung nasa kalagayan niya, hindi ba tayo hingi ng tulong para sa pamilya natin? Yun ang sinasabi ni Yahweh. Gusto ni Yahweh na bawat isang pamilya mag-survive. And so kung meron tayong kahit papano, mas mayaman tayo kaysa sa iba nating kapatid, hindi yun dapat maging rason na hindi tayo tumulong and say, akin na lang tong pera ko. Ipunin ko na lang to. Paano pag nangailangan ako, wala naman tutulong sa akin? Minsan may kita kang post na ganyan. Sabi ng mga reels, ang dapat mong gawin, mag-ipon ng maraming pera. Kasi, pag tumanda ka na, wala ibang tutulong sa'yo kundi yung pera mo rin. Kasi yung mga tinulungan mo, maaaring hindi ka naman nila tulungan din. Imagine nyo kung lahat ng tao ganun mag-isip. That's the spirit of poverty right there. Tunog tama siya, pero hindi yun ang plano ni Yahweh para sa atin. Ang plano ni Yahweh, nag-uumapaw tayo sa generosity kasi kilala natin yung Diyos natin. Tatanungin ko kayo mga kapatid, meron bang oras ng buhay nyo na pinabayaan kayo ni Yahweh na talagang walang-wala kayo makain? Kahit pa sa wala tayong makain, yung kalagayan natin sa buhay nasa mahirap talaga, hindi ba mabuti si Yahweh sa atin? Na nagkakaroon pa rin ng paraan na nakakakain tayo at kahit pa paano nakakaraos yung pamilya? Yun yung sinasabi ni Yahweh. Yung espiritu natin na poverty, kawawa ako, mahirap ako, deserve akong tulungan, ba't ako tutulong sa iba? Kailangan nating i-break yun. Doon nagsisimula na yumaman tayo. Kasi poverty is a mindset. Ano yung mindset na yun? Kawawa ako, wala akong kakayanan. And what does generosity? Iba naman, ang kabaligtaran ng poverty, generosity. Espiritu rin yung generosity. Kaya nga si Yahweh, nakita niya, baluktot yung mga tao, He gave His one and only Son. Hindi niya pinautang si Jesus sa atin, ha? Pinautang ba si Jesus sa atin? Binigay niya. Bakit sabi dyan, Pastor, pautangin. Tapos sinasabi mo naman, bigay. Ang lupit ni Yahweh ay magbigay, puro pautang. Pero para sa yung year of Jollibee? Kaya nga nag-create si Yahweh ng Jollibee. Para yung pinautang mo, makakancel at the 7th year. Nakita mo? So, Yahweh created an economic system na hindi ka naman pwedeng puro hiram. Malulugi naman yung nagpapahiram. Pero there is a season na makakancel yung utang. Babalik yung mga lupa sa mga nailit para walang maging mahirap sa Israel kahit isa. Napakagandang vision ni Yahweh ng isang bansa. Imagine niyo tayo sa Pilipinas kung mag-iiba yung spirito natin. Hindi na tayo laging kawawa. Hindi na tayo laging asa sa tulong. Kundi kahit tayo mismo kailangan ng tulong, tumutulong tayo. Yun ang tinuro sa atin ng Life Church of Virginia. Alam mo yung Life Church of Virginia, Pastor Ernie, kung may tinuro yan sa atin na isang bagay na napakalaga, bukod kay Jesus, eto yon. Hindi tayo kawawa. Meron tayong pwedeng gawin kahit simpleng mga tao lang tayo. Ilang taon tumutulong sa atin yan. Pero dumating na tayo sa punto na hindi na tayo mission field, kundi tayo mismo ay mission force. Na tinaas
ng gospel ni Jesus, yung tingin natin sa sarili natin, hindi tayo kawawa. We are empowered to make a difference. And ma-amaze ka sa generosity ng Life Novaliches. Pinagmamalaki ko kayo sa mga churches natin sa Life Church. Kasi isipin nyo, hindi naman, ilan ba sa atin yung mayaman dito? Si Gerald lang. Di ba? Mayayaman pa ba kay Gerald? Pero karamihan sa atin, saktuhan lang, di ba? Si Gerald lang naman dito yung elitista. Huwag niyo kikidnapin, ha? Okay lang yan. Well, kahit kidnapin niyo, matutubos naman siya. Pero halos lahat sa atin simple lang. Pero isipin niyo, kahit mga simpleng tao lang tayo, grabe yung generosity ng church na to. Ako mismo bilang pastor, na-amaze po ako sa inyo. Gusto kong i-honor si Pastor Henry. Kilala niyo ba si Pastor Henry? Ayun, right there, si Sister Clea, of course, si Benson. Sila lang yung nagli-lead ng mga efforts. Pero bawat isang membro ng Life Church, hindi ko na kayo kailangang isa-isahin kasi mauubos yung oras natin. Pero kasi kultura na siya eh. Natutuwa po ako sa kultura na meron tayo. Sana i-export natin to sa city. Sana makita ng city na ganito magmahal. Salamat sa pagmamahal niyo sa Panginoon. Salamat sa pagmamahal niyo sa bawat isa. I'm sure hindi tayo perfect. At pwede tayo maglista ng mga bagay na hindi perfect sa bawat isa. At hindi natin ginagawa yon. Dahil ini-encourage natin yung bawat isa na maging katulad ng puso ni Yahweh. Kung si Yahweh ay may Jubilee, hindi Jollibee, baka yun ang matandaan niyo eh. Jubilee. Sa New Testament, namatay si Jesus para sa kapatawaran ng ating kasalanan at cancellation ng lahat ng utang natin kay Yahweh. Alam nyo ba na ang kinancel ni Jesus sa krus, hindi lang utang pinansyal, kundi utang na kasalanan at espiritual? Alam nyo ba na ang pinalit niya sa atin ay isang buhay na masaya at masagana at maligaya? Pero ito yung totoo. Meron pa rin mga Kristiyano na hindi lumalakad sa isang maunlad at mayamang buhay na pinangako ng Panginoong Yesus dahil ang mindset natin, mahirap at kawawa tayo. Alam nyo ba na kung iisipin nyo talaga na mahirap at kawawa tayo, magiging mahirap at kawawa talaga tayo. Because hindi natin makikita, parang piring yan eh. Parang kang piniringan sa lahat ng pagpapala ni Yahweh sa buhay mo. Wala kang nakita kundi yung negative lang. Kaya nga, ang isa sa mga antidote ng isang greedy na puso, isang sakim na puso. Kasi yung pagiging greedy ngayon, iba-iba na yung version yan ngayon eh. May mga, social media translation, me time. Mahalin mo muna yung sarili mo bago ka magmahal ng iba. Mga ganyan, mga litanya ng kultura natin. It's actually greed translated into something Instagrammable. But greed, although it is trending, uso, is actually cured by a heart of thanksgiving, by a heart of gratitude. Bakit sinasabi ni Yahweh na alipin kayo dati, binigyan ko kayo ng lupa? Hindi panunumbat yon. Ang sinasabi ni Yahweh sa kanila, hindi ba kayo nagpapasalamat na dati kayong mga alipin sa Ehipto? Pinalaya ko kayo, hinati ko pa yung dagat, pinadala ko yung lingkod ko na si Moses, binigyan kayo ng 10 utos, at ngayon isang bansa na kayo. Huwag niyong kakalimutan yon pag may lumapit sa inyong mahirap. Dahil dati din kayong mahirap. Pero pinagyaman ko kayo. A heart of gratitude cures greed and cures pride. Kasi kahit maging successful na tayo, Life Church, ilan sa inyo naniniwala pag magiging successful tayo? Pauunlarin ni Lord tayo. Diba kahit marami tayong laban sa buhay ngayon, parang bida tayo na, binubugbog lang muna. Pero in the end, FPJ ba to? Ibang generation na talaga yun, Rex. Hindi ko alam paano mo nalaman yun. Pero, sige, FPJ. Pero in the end, mananalo ka pa din. It's the story of Yahweh. It's the story of Jesus. Pero pagdating ng panahon na yon, let's open our hearts for generosity. My friends, kung naghihirap tayo ngayon, and I'm sure marami sa atin yon, we're not tone deaf. Hindi 7 pesos ang noodles. Nako.
Hindi, yan. Hindi, 7 pesos ang noodles. But the way out of poverty is to help our brother. I'm sure you're here right now at kailangan mo talaga ng tulong. And I'm sure na pag tinapos ko na itong preaching ito, marami nang uutang sa akin. Kasi sabi ni Lord, huwag tatanggihan. But I beseech you, my friends, bago matapos at umuwi tayong lahat, at ikaw yung nangangailangan ng tulong ngayon, I challenge you. Let's say, kulang ka ng pera ngayon, kulang ka ng pabayad ng kuryente, anong kulang mo? Humanap ka ng isang kapatid mo na nangangailangan ng tulong. At ikaw yung tumulong. And start to break that mindset of poverty. And begin to say to yourself, though I'm not rich right now, I've been made rich in Jesus Christ. Hindi ako kawawa, I am empowered by God. Binigay niya lahat ng resources na kailangan ko para umahon dito. At panandalian lang tong hirap na to. At habang nandito ako sa hirap na to, may purpose to para maramdaman ko yung hirap ng kapwa ko. Hindi para mag-revenge ako, ang yaman ko na ngayon, tinam dati ang hirap ko. Hindi ganon. Hindi para mag-revenge ka sa buhay na ang yaman ko na ngayon, dati ganito ako. Ang purpose ng hirap natin ngayon, mga kapatid, para maging sensitibo sa pangangailangan ng ating mga kapatid. Paano ka makakaramdam ng hirap ng kapatid nating mahirap kung tayo ay hindi dumaan sa hirap? Bakit yung mga anak nila sa Amerika, pinapadala nila dito para mag-mission? Para makatikim ng hirap. Dahil sobrang importante sa tao na makatikim ng hirap. Hindi magstay sa hirap, hindi tumambay sa hirap, makatikim ng hirap para magkaroon ng empathy sa nangangailangan. Dahil darating ang panahon, ibibless tayo ng Panginoon. At pag binless tayo ng Panginoon, hindi tayo matapobre, hindi tayo mapagmataas, hindi tayo madamot. Maawain tayo. Dahil natikman natin paano dumaan sa hirap. At para sa mga kapatid natin, katulad ni Gerald, na hindi nakatikim na dumaan ng hirap, nagjo-joke lang po ako. Baka utangan niyo siya. Hindi, actually, normally si Benson talaga yung kasi hindi ko siya makita eh. Nagtago. Oh, so, alam niya na yung gagawin ko, nagtago siya. Pero para sa mga kapatid natin na lumaki in a privileged family, I'm sure, iniisip nyo pa rin na mahirap kayo. Kasi poverty is a mindset. Pero kung iisipin lang natin, lahat ng pangangailangan natin, meron tayo at masigit pa. Comparison is the root of insecurity. Kaya lang, pag kinumpare mo yung sarili mo sa kabatch mo, kinumpare mo sa nakikita mo sa Instagram, ang daling manliit. At imbes na magpasalamat ka kay Lord, magagalit ka kay Lord. Bakit po yung kapitbahay ko, bago yung TV nila? Bakit po yung kapitbahay ko, yung aircon nila lumilipad, nagiging airplane, parang drone. Sinusundan sila kahit saan. Bakit ako? Yung aircon ko hindi lumilipad. Ang dami mong pwedeng isipin na kung ano-ano. And then nawawala na yung pagpapasalamat mo. The heart of gratitude. See, the heart of gratitude empowers you to say, mahal ako ni Yahweh. And the real heart issue here is verse 10. Pahiramin nyo siya ng maluwag sa loob at ibibless kayo ni Lord na inyong Diyos sa lahat ng ginagawa nyo. Wow! Look at that. Paano daw tayo ibibless ni Lord? Pag matulungin tayo. See? Anong sabi ni Yahweh? The way out of poverty is generosity. And I know some of you are thinking this, pero Pastor, kung kami nga, sakto lang talaga yung pera namin, paano kami tutulong? Alam nyo, ang pagtulong, hindi lang yan financial. Siyempre, financial yung ibig sabihin ni Yahweh. Pero kung halimbawa, talagang nasa sitwasyon ka na kahit walang-wala ka talaga, marami pa rin paraan tumulong. Alam mo ba na pwede kang tumulong gamit yung oras mo? Pwede mong ibigay yung oras mo sa pagko-coach. Generosity pa rin yun. Isipin mo, pupunta ka sa halimbawa sa mga komunidad o sa mga high school, magtuturo ka ng life values sa mga tao. Oras din yun, pagod mo. 'Di ba? Pero generosity of time din yun. Inuubos mo yung buhay mo, ginagastos mo yung oras ng buhay mo na mahalaga para sa sarili mo, para makatulog ka, maging malusog ka, binibigay mo sa iba.
para tulungan sila na makalabas sa mga problema nila. Let me tell you, hindi lang naman yan finances, pati oras, pati effort, pati damdamin. Hindi mo lang mahal yung sarili mo, self-love. Dahil sa love ni Jesus sa'yo, ine-expand mo yung pagmamahal sa marami. Kung may asawa ka, hindi ko sinabing magmahal ka ng marami. Isa lang ang mahalin mo, asawa mo lang. Ibang pagmamahal yon. Pagmamahal na pagtulong sa kapwa katulad ni Yahweh, yun ang paramihin mo. My friends, Yahweh has called us to be generous because of His generous heart. Maluwag sa loob. Mahirap kasi yung nagbibigay ng masikip sa loob. Inatake ka pa sa puso. Inatake ka sa sama ng loob. Sa pagtulong. It's not good for your health. Kita mo kapag generous ka, mababa yung blood pressure mo. Amen? Amen. Lagi kang nakangiti, kahit walang pera. Amen? Alam mo yung taong generous, hindi yan natatakot dumaan sa bagyo. Kasi pag dumaan sa bagyo yan, marami rin tutulong sa kanya. Dahil nag-create siya, you reap what you sow eh. Kung anong tinanim mo, aanihin mo rin yun eh, sa ekonomiya ni Yahweh. Dahil tumulong ka sa iba, binuksan mo yung buhay mo sa iba, bubuksan din nila yung buhay nila sa'yo. Anong mangyayari sa isang komunidad na nagbukas ng puso sa bawat isa? Nagbukas ng kaldero para sa bawat isa. Nagbukas ng lalagyan ng bigas para sa bawat isa. Walang magugutom. Yun ang gusto ni Yahweh. Yung mga nakakaangat sa buhay, tulungang umangat sa buhay yung mga hindi. At habang nangyayari yun, unting-unting umaangat yung mga tao. Dahil hindi sila naghihilahan pababa. Pinapatungtong nila yung mga tao sa balikat nila para makataas. Kung halimbawa may kakainan ka talaga at nakatapos na yung mga anak mo sa pag-aaral, may mga pamangkin kang di nakapag-aral, pag-aralin mo. Kahit isa lang. Alam nyo ba ako, yung auntie ko, tinulungan ako mag-aral. Dumating yung panahon na mahal na, buti na lang nakapasa ako sa scholarship. Hindi ako nandito ngayon kung walang mga tumulong sa akin. Pag birthday ko, lagi may nagda-thank you sa akin. Pero sa totoo lang, marami din tumulong sa akin. Dahil unang-una na dyan si Yahweh. Si Lord yung unang tumulong sa akin. Dahil sa kabutihan niya, marami siyang ginamit na tao na tumulong sa akin. Ganun yun eh. It's a cycle that's passed on. And because tinulungan ka ni Yahweh, tinulungan sila ni Yahweh, nagtutulungan yung bawat isa, you create a community that loves God and loves one another. That's the vision of Jesus. Hindi mag-ipon ka ng pera mo, magsarili ka, magkulong ka. Natatandaan mo yung fool sa kwento ni Jesus? Nag-ipon siya ng maraming pera. Sabi niya, magpapatayo na naman ako ng isang bodega, factory ng pera. Sawang-sawa na ako sa pera. Ilan sa inyo gusto niyo magsawa ng ganun? Sawang-sawa na siya sa pera. Sabi niya, ang laki ng factory ng pera ko. Magtatayo na naman ako ng isang factory ng pera. At matutulog ako at hayahay na lang ako. Magbabakasyon na lang ako sa Paris at sa Madrid. Anong sabi ni Yahweh sa kanya? Hangal. Namuhay ka ng makasarili. Bukas din, mamamatay ka na. Saan mo ilalagay yung perang inipon mo? Eat, drink, and be merry, for tomorrow you shall die. And yun ang ideal na buhay na marami ngayon. Mag-ipon ng maraming pera, retire early, magpakasaya sa buhay. That's not the life that Jesus promised you. It's a life of generosity. It's a life to make an impact while you're alive. Maiksi lang ang buhay, mga kaibigan. Maiksi lang ang lakas, mga kaibigan. Hindi sa lahat ng panahon kaya natin magbanat ng buto para magtrabaho. Darating ang panahon, hindi na natin kaya magtrabaho. At sa maiksing panahon na kaya nating magtrabaho, ilan na ba ang natulungan natin? Ilan na ba ang na-bless natin? Ilan na ba ang nagpapasalamat sa atin dahil naging blessing tayo sa buhay nila? I am just privileged to be a part of a church. You guys are one of the most generous churches I ever know. And I always talk highly of you when I go to San Mateo, when I go to Cavite, when I go to Iloilo. You guys are very generous. My prayer is this: we extend this generosity not just to our family, but especially to the world outside.
verse 11, kahit kailan, di kayo mawawalan ng kababayang mahirap. Kaya inuutusan ko kayong maging mapagbigay sa Kanya. Ba't ganun, Pastor Tim, para may contradiction? Sabi ni Yahweh, may jubilee. Tapos sabi niya, laging may mahirap. Alam kasi ni Yahweh yung realidad. Na kahit anong pagmamahal niya sa tao, gagawa at gagawa pa rin yung tao ng kasamaan. At yung kasamaan na yun ay magiging dahilan ng kahirapan. Kaya sabi ni Yahweh, kahit anong bless ko sa inyo, gagawa pa rin kayo ng kalokohan para maghirap yung iba. So, laging magkakaroon ng may mahirap. Pero, let me tell you this, hindi yun sumpa. Ang sinasabi ni Yahweh, lagi kayong may opportunity na tumulong. Dahil laging may mga ngailangan, lagi tayong magkakaroon ng oportunidad na tumulong. Lalo na sa mga kapatid natin na nangangailangan ngayon. This is a blessing for you. Hindi tayo habang buhay nangangailangan. Darating tayo sa panahon na hindi na tayo nangangailangan. At pag dumating yon, hindi yun para i-enjoy lang natin yon, kundi para tayo naman yung tumulong sa iba na nangangailangan. Dahil laging magkakaroon ng mga nangangailangan. Ito ang pinaka-issue dun sa Jubilee. Grabe naman yung pag-cancel ng utang. Parang di ko kaya yon, Pastor. O sige, tumulong ka na lang kung di mo kaya yon. Pero, bakit may Jubilee? Kasi para sa pabor sa mahirap yun di ba? Yung batas na yun. Pero paano yung mayaman na nagpapahiram? Paano yung may kaya nagpapahiram? Hindi ba sila lugi nun? Actually, ito yung sinasabi ni Yahweh. Ba't ako naglagay ng Jubilee? Ba't ako naglagay ng mga batas na ganito? Na huwag yung tanggihan yung mga humingi ng tulong. Para sa mga mayroong kakayanan, hindi ba kayo nagtitiwala sa akin? Na kahit abusuhin nila kayo at tulungan nyo sila, kaya ko kang palitan ng lahat ng yon. It's an issue of trust. Yahweh is inviting yung mga tao namang may kakayanan, hindi ba kayo may nagtitiwala sa batas ko? Are you not trusting my word? Na kahit patumulong kayo ng tumulong, hindi kayo maghihirap dahil ibibless ko pa rin kayo. Anong sabi niya doon? Sige, tumulong kayo, ibibless ko kayo. That's the way out of poverty. To bless. Lastly, God's mighty acts of deliverance invites us to trust His provision. Jubilee, freedom from debt, generosity is actually an invitation for you and for me to trust God's provision. Mga kapatid, lalo na sa mga nangangailangan nating kapatid, sana dumating yung panahon, ikaw naman yung hihinga ng tulong. Ikaw naman yung masasaktan dahil sa pagtulong. Ikaw naman yung mababawasan ng budget dahil sa pagtulong. At pag dumating yung panahon na yon, you will make a choice. Magtatrasbaho kay Yahweh o hindi. Magtatrasbaho kay Yahweh o sa paborito kong vlogger na yumaman. Sinong susundin ko? Yung example ni Yahweh o yung example ng iba na naging mayaman? Aanhin mo, kapatid. Nanuknukan ka ng yaman sa pera kung tanilikuran mo naman yung mga taong tumulong sa'yo. Aanhin mo, kapatid, na nasa tugatog ka ng tagumpay at namumunini ka sa ginhawa ng buhay habang nagdudusa yung mga tao sa paligid mo. Huwag maging ganon yung puso natin. Tularan natin si Yahweh. Binigay niya, ultimately, yung kaisa-isa niyang anak. At kung binigay ni Yahweh, yung paborito niyang anak, yung kanyang bugtong na anak na si Jesus, ano pa ang hindi niya kayang ibigay sa atin? Kumbaga, invitasyon siya, wala ka bang tiwala sa akin, anak? Mga kapatid, I hope we become a church na katulad ng puso ni Yahweh, to love our city, to demonstrate generosity. And alam ko, marami sa atin ang nangangailangan. Dahil panahon ng economic crisis ngayon, nagmahal lahat ng bilihin. Nagmahal lahat, and minsan, yung mga matataas sa pwesto sa pamahalaan, hindi sila sensitibo sa nangyayari sa mga ordinaryong mamamayan. Hindi nila alam kasi hindi sila namamalengke. Pero tatandaan nyo lagi ito. Meron tayong Diyos na hindi natutulog. Meron tayong Diyos na kayang magpala kahit sa kalagitnaan ng krisis. Meron tayong Diyos na mahabagin at mawain na tinawid tayo sa lahat ng hirap ng buhay. At hanggang ngayon, nandito pa rin tayo. Bakit?
Oo, dahil sa sipag natin, sama na natin yan. Pero ultimately, sino nagbigay sa atin ng buhay? Sino nagbigay sa atin ng lakas na magtrabaho? Sino nagbigay sa atin ng kalusugan para makapagtrabaho? Sino nagbigay sa atin ng oportunidad na tumulong? Pag kumatok ang oportunidad na tumulong tayo sa ating kapatid, huwag natin pagsarhan ng pinto. Buksan natin ang mga puso natin. Buksan natin ang mga kamay natin. At ito yung pangako ni Yahweh. Kailanman hindi tayo mawawalan. Kailanman hindi tayo magkukulang. Dahil siya ang nagpo-provide para sa atin. Tumayo po tayong lahat at manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyong salita. Salamat na nais mong baliin ang espiritu ng kahirapan sa aming bayan. At ito'y sinisimulan mo sa loob ng church na ito. Panginoon, tinataas ko po sa iyo, lalo na ang mga kabataang nandito ngayon, ang pag-asa ng aming bayan, ang mga kabataang may Kristo sa buhay nila. Panginoon, paunlarin mo sila, pagyamanin mo sila, ilagay mo sila sa mga posisyon ng impluensya, i-promote mo sila, Panginoon. At pag dumating ang panahon na yon, huwag nilang makalimutan ang pinanggalingan nila. Gamitin nila ang talino, kakayanan at impluensya nila upang tulungan ang mga taong nangangailangan. Panginoon, tinataas ko po sa iyo ang lahat ng pamilyang naghihirap at nangangailangan ngayon. Kami na dumadaing sa hirap ng taas ng buhay, taas ng cost of living, taas ng groceries, sa taas ng bilihin. Panginoon, turuan niyo po na kumalma ang mga puso namin kinakabahan. Kumalma sa presensya mo. Kumalma dahil alam namin na ikaw ang may hawak ng aming buhay. Panginoon, tumanda na kami lahat-lahat. Wala pa kaming nakita na tao na naghirap dahil sa generosity niya. Wala pa kaming nakitang Kristiyanong namatay sa gutom. Sapagkat ikaw ay Diyos na mahabagin, maawain, generous at mapagbigay. Panginoon, baliin niyo ang takot sa aming mga puso. Ang takot maubusan, ang takot mawalan, ang takot na maiwanan, ang takot na mapagdaanan, ang takot na hindi bayaran, ang takot na tanggihan. Alisin mo lahat ng ito at palitan mo ng kapayapaan. Kapayapaan na nanggagaling sa isang katotohanan na hindi mo kami iniwan ni pinabayaan. Ikaw, Yahweh, ang Diyos ng aming bayan, na nagbigay ng iyong kaisa-isang anak na si Jesus para sa pagtubos ng lahat ng aming kasalanan. Ikaw na nagsugo ng iyong banal na espiritu na nananahan sa puso ng bawat isa sa amin at nagpapatunay sa amin na kami ay iyong mga anak. At dahil mga anak mo kami, hindi mo kami pababayaan. Tulad ng isang mabuting ama, lalo na po sa mga ama namin ngayon, mga ama ng tahanan, mga nanay ng tahanan, na breadwinner, na kumakayod, na nape-pressure sa taas ng bilihin. Salamat na meron kaming ama na matatawag sa langit. Aming ama, na kung ikaw ay nasa buhay namin, lahat ng bagay ay mayroon na kami. Ikaw na nagbabago ng aming mga puso upang maging katulad ng sayo. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mag-worship po tayo sa Panginoon. Ramdam ka sa ihip ng hangin, tanaw ka sa bilyong mga tala, liwanag ng buwan at araw ay patunay na ika'y
kalangitan. Ikaw ang tanging kailangan. Palakpakan po natin si Lord. And let's begin to thank God and really receive that word. No, and bigyan din tayo ni Lord na hindi lang po tayo or tayo na po ay pinagpala ng Panginoon para po tayo ay maging pagpapala. Una sa Kanya, no, at sa iba. So speaking this blessing to each one of us and even to be upon our family, that the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Now we are sent, and let's be a blessing to our city, to our family, and even to one another. Thank you for joining us po sa ating second week ng ating series, Love the City. See you po ulit next week, yan, as we continue our series. And of course, enjoy po our Sunday with our family. Yan. Enjoy the rest of the Sunday with your families. And ingat po.